Lintik tong kulangot mo, Belgrand ah. Hirap dukutin ah. Yun, laki oh. Ginhawa malala. So medyo mayabang datingan ni Belgrand ngayon oh. Kasi bagong shed to eh. Labas talaga yung pagkatingkad na coloration niya ngayon eh. Actually nahuli ko siya nagbabalat kaso late na eh. Pakita ko na lang din sa inyo paano siya nagsished dun sa enclosure niya. Mukha lang siya naglalaro, di ba? Pero sa totoo lang, kinikis-kis niya yung balat niya dyan sa drift food para matanggal niya yung mga lumang balat na nakadikit pa rin sa kanya. Ayan kagandahan pagka may drift food eh. Meron siyang kuskusan. Mga ilang ikot pa, tanggal niya na din sa wakas. Pero syempre may mga natitira pa rin nakastock sa kanya. So dito, medyo tinulungan ko na siya kasi mukhang hirap na siya tadyakan yung mukha niya eh. Hindi ko lang din malaman sa sarili ko ba't ko kinakamay eh ang liit-liit pa neto. Pero natauhan din naman ako niyan. Medyo matagal nga lang nung nanggigil na ako kasi hindi ko na makuha yung balat. Kumuha na ako ng tweezer. Bali nakaangat na din naman kasi yung balat kaya pwede na natin yung tuklapin. Napaka-satisfying din naman talaga pag ikaw ay nagtatanggal ng shed ng alaga mo eh. Though hindi naman yan advisable kasi kaya naman talaga nila tanggalin yan. Wala lang, gusto ko lang sila tulungan dun sa mahihirap na part tsaka mga possible maging stock shed. Ayun ang haba niya no. So hindi ko na ginalaw yung ibang part kasi medyo nakadikit pa rin talaga. Kaya bigyan na lang natin siya ng pagkain. Sakto pagod na pagod pa to, ikot siya ng ikot kanina eh. Bali papakainin natin siya ng hawak ko siya pero syempre hindi ko siya dadakmain. Hayaan ko siya yung lalapit sa akin. Para sa susunod, paglapit ko pa lang alam niya na magkukumahog na siya, di ba? So malaki na rin improvement ni Belgrand ngayon no. Kumakain na siya ng nasa kamay ko na mismo. Dati sa enclosure ko lang niya to nagagawa eh. Napapakain ko siya ng handfed pero pag nilabas ko siya wala na, i-ignore niya na yung dubya. Pero ngayon feeling ko naman mukhang komportable na din siya sa akin. May mga times lang talaga na medyo nagugulat pa rin siya, lalo pag kukunin ko sa enclosure. Pero hindi na siya tumatakbo ng malayo. Ayun yung mga parts sa pagkikip ng dragon na nakakatuwa na kasi nakukuha mo na yung loob niya eh. Andun na eh, kaso hindi ikaw yung pinili. Aray ko. De, joke lang. So nakakarami na to si Belgrand no, mga dalawa na lang pwede na. Swerte din naman talaga at matakaw to si Belgrand eh. Hindi lang sa insekto ha, pati gulay kumakain na to. Tumitirada to ng mustasa eh. Next feeding, pakita natin kung paano siya kumain ng gulay, okay? So okay na yon, busog na to si Belgrand, laki na rin ang tiyan eh. Cute pa, panis, nakangiti yan. Medyo umaatake lang yung pasma ko kaya umaalog siya eh. So balikan natin siya sa enclosure niya, ganda talaga oh. Mas malaki na rin pala siya sa daliri natin ngayon ano? Sa susunod na labas nito baka magulat kayo, laki na ni Belgrand. Lumalabas na rin talaga yung yellow coloration sa kanya kasi nga both parents ito ay Citrus Thunderbolt, diba? So possible mga ilang shed pa nito maging dilaw na talaga siya. Tapos wala na yung mga red coloration niya pero sana magstay. As for enclosure naman, di muna natin siya gagawan. Siguro pag nag 6 months na siya, tsaka para batak na talaga kahit lagyan natin ng soil, okay? So I guess that's it. Yan na lang din muna update natin para kay Belgrand mga Lodi. Bye-bye!